What's up, maglang netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig ng sulok ng daigdig ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pero, God first. Dapat talaga God first kasi itong mga nangyayari, kagaya ng panonoorin natin, itong video na to, video to ni SIA, sa iyong araw. Solid tong researcher na to, no? Magaganda yung mga nilalabas niyang videos, no? At ito, ang sabi, binomba ni Kim ng 200 rounds missile ang border malapit sa South Korea, buburahin daw sa mapa ang South Korea. So grabe naman yung pahiwatig na yun o mensahe, no? So halika umpisa nating panoorin at tignan nga natin kung mabubura. We start with new rounds of missile launches by North Korea. Pyongyang fired several cruise missiles off its eastern coast near the port city of Wonsan. Grabe yan, no? Ballistic missile yan eh. So malakas na yan kasi yan, pagka tumama siguro sa kalupaan niya ng patatamaan nila, parang atomic bomb yan na ibinagsak sa Nagasaki, Japan at saka sa Hiroshima. So ganun kalakas siguro yan. Sa tingin ko lang kasi malaki yan eh. Iba kasi nung araw kasi, yun nga, yung atomic bomb, yun yung unang-unang nuclear weapon. Parang, no? Kasi nung ibinagsak yun talagang hinto no? Yung pangalawang bagsak, hinto na, suko na agad yung mga Japanese. Doon nila natanto na talagang mauubos sila, lalo na kung may pangatlo nga daw yun, kung hindi pa sumuko ang Japanese, no? Doon naman sa Tokyo na, sa mas maraming tao. Kaya nga, siguro talagang mabuti na rin na sumuko sila nun. Kasi kung hindi, marami talaga inosenteng mamamatay na tao, no? So yan, ballistic missile, so ganoon na rin kalakas yan. Kaya yan, marami na rin tao mapipinsala niyan, no? So panoorin natin ulit. North Korea claimed over the weekend that it has succeeded in developing a new controllable shell and ballistic control system for its multiple rocket launchers. North Korean leader Kim Jong-un has kicked off 2024 with a dire warning. Isa itong kahindik-hindik na balita mga kaibigan na sa pagputok ng February 14, ang tinatawag na Valentine's Day ng karamihan ay ito naman ang isang kahindik-hindik na panukala ng North Korea para sa South Korea. Wala talagang puso no? So pina-missile niya yan, pinaputok niya yan, dineploy noong February 14, araw ng mga puso, no? So wala talagang puso to, no? Wala atang konsensya tong mga ganitong klaseng tao, no? Pare-pareha sila ng China, ng Russia, Iran at Pakistani, no? Kasi mga communist na bansa sila, no? Sino kaya ginodiyos nitong mga to, no? Grabe mga pag-uugali. Korea ang burahin ang South Korea sa mapa. At itong pag-usapan. Malabo rin yun, no? Mabubura nila yung South Korea sa mapa. Yun ang sabi ni Kim Jong-un, yung pinaka-presidente ng North Korea, no? So si Kim Jong-un, yung parang teddy bear na tao. So matindi yung mga patakaran niyan sa bansa nila. Lahat ng tao doon, ginawa nilang mangmang at ginugutom. At yung perang nililikom nila, puro dyan lang nila nilalagay sa pagpapalakas ng sandatahan. Talagang kayayaan, gigil na yung gamitin no? Pero tingin ko ampaw yan kasi madalas pag nagpapalipad yan ang bagsak sa bansa din niya yung mga test missile niya. Mga kaibigan. Nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay inihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges. Please join dyan kay SIA sa iyong araw. Okay tong vlogger na to kasi talagang tumutulong siya sa worship siguro nila at saka may mga Bible verse siyang mga sinasabi. Maganda yung marami kang matututunan at tiyak nakakarating dun sa papupuntahan itong i-joint natin, no? Gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ.
Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Thank you nga rin pala sa Madlang Netizen, no, sa panonood nyo sa aking channel, sa ating channel, no. Sana paki-subscribe na rin po at paki-click na rin yung notification bell para whenever nagagawa tayo ng mga reaction video, ma-notify po kayo. And then like na rin ang ating videos para ma-share pa ni YouTube sa mga kamag-anakan natin o kaibigan natin na para makarating din to yung mga ganitong mga balitang napapanood natin sa kanila, no? Halika't patuloy nating panoorin. Nagsagawa ang North Korea ng pagsirit ng maraming misail sa baybayin sa silangan ayon sa militar ng Seoul ngayong Miyerkules, Pebrero 14. Bahagi ng sunod-sunod na pagsubok sa mga armas ngayong taon na kaakibat ng mas pinaigting na pahayag mula kay Leader Kim Jong-un. Sa loob ng taon na ito, inihayag ni Kim na itinuturing niya Ito, yung bata na katabi niya, anak niya yan eh. No? Siguro, pag eto namatay si pero dapat lalaki kasi ang ipapalit dyan. So, ewan ko lang, sa depende sa kanya ngayon, baka binigay niya na yung kapangyarihan niya dyan eh. No, baka ganun ang gawin eh. Pero alam ko lalaki kasi ang dapat mamuno. Or kung sino yung susunod sa kanya na kunwari kapatid niya, ganun, hindi pwede anak agad. Mga kapatid niya, kung may kapatid siyang lalaki. Pero alam ko, ang kapatid niyang susunod sa kanya yung babae rin eh. Baka yun yung maging maging leader. Nako, sana yung maging leader yung anak nung pinatay niya na kuya niya. May anak yun, so pamangkin niya yung lalaki. So yun, nagtatago ata yun sa South Korea. Hindi ko lang din alam siguro syempre palipat-lipat yun dahil madali nilang detect yun. Gusto na itong papatay kasi nga yun yung talagang possible na talagang dapat yun muna bago siya. Kim na itinuturing niya ang pangunahing kaaway ang South Korea. Itinapon ang mga ahensyang nakatuon sa pagsasalib puwersa at pakikipag-ugnayan at nagbanta ng tigbaan dahil sa kahit Actually, siya pala muna. At kaya niya gusto rin siguro ipapatay yun, anak ng pamangkin niya, dahil yun na rin yung lalaki na susunod after neto sa kanya, yung babaeng kapatid niya. So parang gulo, no? Pero ibig sabihin kasi dapat lalaki. Yun na yung lalaki na susunod na medyo tama yung edad na pwede nang humawak. Kasi yung kapatid niyang babae ni Kim Jong-un, babae yun eh. So dapat lalaki. So yung dapat yung anak nung yung pamangkin niya na nagtatago ngayon. Kasi yun ang gusto nung kapayapaan. Kaya tiyak yun pagka yun ng namuno, magkakasundo tong dalawang bansa na to or iisang bansa na pinaghati lang gawa nung araw yan. Sinakop yan ng ang talaga sumakop dyan, Japanese. Yan sa bansa ng Korea na isa pa lang dati yan, no? So dahil nga nanalo ang trivia lang to kaya nanalo ang Amerika at malakas din ang Russia that time no na makapanalo. So parang pinaghatian nila yung North Korea at saka South Korea. So yun nga yung North Korea napunta sa Russian. Kaya naging komunista ang bansa, malas nila, no? So, masyadong kawawa yung mga taong naninirahan doon. At ang swerte, dito sa South Korea, ang humawak yan mga USA, Amerika, no? Kaya ngayon, talagang maganda yung palakad nila at nandun talaga, masaya. At kita mo naman ngayon, ang bansang South Korea talagang namamayagpag. Talagang mayaman din talaga pagdating dito sa Asia. 0.001 mm na pagsalaula sa teritoryo. Nagtaas din ang mga pagsubok sa armas ng Pyongyang, kabilang ang cruise missiles, isang underwater nuclear weapon system, at isang solid-fueled hypersonic ballistic missile. Ika pa ng isang Joint Chief of Staff na tuklasan ng tarang ilang hindi kilalang cruise missile sa karagatan sa hilagang silangan ng Wonsan bandang alas 9 ng umaga. Kaya mga cruise missile na yan,
Parang cruise nga, hindi siya cruise. So parang tawid dagat lang din yan or sa katabi lang, hindi ganun kalayo yan. Hindi yan kagaya ng mga ballistic missile yan na lumilipad, no? So ito yung parang sa katabi lang. Kaya alam ko yan nag-donate si ano yan si Kim Jong-un, palihim na nagdo-donate dito sa Russia dahil nga ang Russia may digma ngayon laban sa Ukraine, no? So parang mga halos magkakalahi ang mga naglalaban-laban, no? Kagaya ng Russia, halos kalahi din nila yung Ukraine na yan, di ba? Tapos yan, North Korea, gustong-gusto nilang burahin sa mapa ang South Korea. Pag binura nila, pati sila burado. Joke lang kasi may guhit naman yan, no? Pero aanhin pa nila kung buburahin pala nila yon, di ba? So aanhin pa nila yung bansa na yon, di ba? So at ito pa yung Chinese, di ba? Mga Chinese, China, yung Taiwan naman, kalahi din nila yun, no? Kita sila, no? Mga bubok din tong mga to, mag-isip. At ang mga otoridad sa intelligence ng South Korea at US ay naglalakbay sa detalyadong pagsusuri. Idinagdag din ito na ang militar ay nagpapalakas ng pagmamasid at bantay at Yan, galit ang North Korea dyan sa US, no? Akala mo naman, no? Pumapantay sila sa US. Sakaling di nga wala sila dyan, no? Hindi nga lang sila masyado pinapatulan nitong US, Pero pag nagkaroon talaga ng WW3, wag naman sana na umud, no? Kasi hindi naman natin talaga gusto yan. So, ang mangyayari talaga niyan, nasa Biblia na kasi yan. Kung mangyayari man yan, di ba? Kasi talaga nasusulat na yan, At saka ngayon, nangyayari na yung mga senyales. Di ba? Sabi nga, merong isang bansang titindig at magiging swapang, gusto kanila lahat at feeling nila malakas silang bansa at sila yung magsisimula ng digmang pangkalahatan. Ayun nga, di ba? Yung mga hindi natin alam kung yun yung Russia o itong China. Itong North Korea, hindi naman ganun ka-big time na bansa pa to. susing binibigay ang anumang karagtagang palatandaan at aktibidad Ayun, itong ano na to, malakas to anti-tank ba yan? Anti-tank missile. Actually, hindi naman anti-tank missile. Ano siya, parang Java. at masusing binibigay ang anumang karagtagang palatandaan. Parang Java yan, yung bago ngayon, yung pinabigay sa Ukraine. Kaya yung mga tangke ng Russia, talaga isang tira lang, sabog. Malakas yan. Ito, parang basuka lang. No? Alam ko Java yun, hindi ko alam kung ito yun Pero ganyan din ang gamit nila. Parang pang basuka. Palatandaan at aktibidad mula sa Hilagang Korea. Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng Hilagang Korea na isinubok nito ang bagong control system para sa isang multiple rocket launcher na sinabi nitong magkakaroon ng pinalakas na papel sa labanan. Ang pagpapalipad ng cruise missiles ay nagbigay daan sa espekulasyon ng mga eksperto na ito'y sinusubok bago ipadala sa Moscow para gamitin sa Ukraine. Pinaigting ng Pyongyang at Moscow ang kanilang ugnayan sa mga nakaraang buwan kung saan bumisita si Leader Kim Jong-un Ayan sa na, Russia. nagpupulong-pulong na sila, no? Pupunta na sila dito sa mga ganyan. Nag-uusap yan kung ano nangyayari sa atin, no? Kung pinagkakaisahan tayo ng buong mundo, Nang dahil din naman kasi sa kanila. Sila lang din naman ang gugulo, di ba? Una, yan, Russia. Talagang gusto nilang manakop uli at sinakop nga nila ang Ukraine. Pero akala nila 2 days lang masasakop nila, no? Until now, may gera sa kanila. Inabot na ng 2 years, no? Kaya ngayon, ayan, nagkakaroon sila ng tulungan. Ayan, tutulungan ata nito ni Teddy Bear to si Vladimir Putin at ang China tinutulungan kasi nga matindi rin naman kasi ang tumutulong sa Ukraine, no? Kaya hindi matalo-talo ng Russia. Yung NATO ay napakaraming powerful na country ang nandun at mayayamang pambansa. No, patuloy natin. siya upang makipagtagpo kay President Vladimir Putin noong Setyembre. Inakusahan ng Seoul at Washington ang Hilagang Korea na nagbibigay ng mga armas sa Russia bilang kapalit ng teknikal na suporta para sa nagsisimula pang programa sa satellite ni Kim na lalabag sa maraming mga sanctions ng United Nations
para sa parehong mga rehimen. Sa kaibahan sa kanilang mga ballistic counterparts, ang pagsubok ng cruise missiles ay hindi pinagbabawal ng kasalukuyang mga sanctions ng United Nations sa Pyongyang. Karaniwang may jet propulsion ang cruise missile at naglilipad sa mas mababang altitude kaysa sa mas Ano, di ba? Mababang altitude lang ang nililipad ng cruise missile, no? So, parang sa katabing bansa lang. Kagaya yan, yan yung ginawa ni na maraming ganyan. Kasi nga, ang target niya talaga, ang South Korea, katabi lang sila di ba? Gaya ng Ukraine, yun yung binibigay ngayon o dinodonate na ito ng palihim ni Kim Jong-un kay Vladimir Putin dun sa Russian country na may gera ngayon sa katabing bansa lang nila na Ukraine. So yan yung ginagamit kasi ang mababang altitude lang ang lipad niya no? Sa mga katabi-katabi lang. ballistic missiles kahit mas mahirap sila makita at pigilan. Pinaniniwala ang nag-export ang Hilagang Korea ng malalaking dami ng multiple rocket launchers sa Russia noong nakaraang taon. Sabi ni An Chan-il, isang tumakas na manaliksik na nangasiwa ng World Institute for North Korea Studies, idinagdag niya na maaring may mga issue sa kalidad sa ilang mga in-export na armas at kamakailang pag-usbong ng pagsubok ay maaring matugunan ni Leader Kim ang issue. Ulit-ulit na sinabi ni Kim noong nakarang linggo na hindi magdadalawang isip ang Pyongyang na patigilin ang kanlurang Korea kung atakihin. Tinatawag ang Seoul na pinakamapanganib at unang kaaway ng Estado at hindi magpapago bilang pangunahing kaaway. Noong Enero, nagpaputok ang Hilagang Korea ng isang pag-atake sa artillery malapit sa dalawang islang border ng Timog Korea na nag-udyok ng live fire drill ng Timog at mga order na mag-evacuate para sa mga residente. Talagang gano'n. Dapat talagang may senyalis agad, no? Na, evacuate tayo, may parating na missile. Kasi talagang pag bumagsak sa kalupaan nila yon lalo na sa city, talagang daang libo ang mamamatay doon, no? Ang laki kaya, no? Tsaka talagang, syempre, nung araw nga, lalakas ng mga armas, sabi ko nga, siguro kasi lakas na yan, yung binagsak na atomic bomb dun sa Japan. Ganyan na kalalakas niyan, yung mga ballistic missile, mga cruise missile na yan, no? Ipinangako ni Timog Korean President Yoon Suk Yeol ang malakas na tugon kung sakaling atakihin ng Pyongyang, nananawagan sa kanyang militar na kumilos muna, ulat mamaya kung mabubuyo. Ang matindi, si Yoon ay Ayan, kaalyado rin ng Pilipinas yan. Tumutulong din sa atin yan at may mga warship tayo na galing sa kanila. No? Kaya yung bansang South Korea na yan na sinasabi dito sa title, hindi basta-basta matatalo ng ng North Korea. Tinalo nga ng South Korea nung araw yun, yung Korean War, di ba? Akala nila masasakop na ng North Korea ang South Korea. So dahil sa tayo tumulong, 4,720,000 ata yung pinadala nating soldier dyan. At nagpadala ng 4,720 lang yung atin, tapos 40,000 yung sa China. Chinese soldier, no? So, talagang tinalo natin yung mga, doon, alam ko, 1,000 nga lang ata yung video na sawi natin, dalawang konti. Pero, yung nasawi naman doon sa kalaban, ubos yun, yung 40,000 na yun, no? Kaya nanalo itong South Korea dahil isa tayo sa tumulong sa kanila kaya hindi naman sa malaki utang na loob. Siguro kaya ngayon tumataw ng utang na loob din sa atin tong bansang South Korea sa nangyayari ngayon sa ginagawa sa atin ng China dyan sa West Philippine Sea, no? Kaya ayun, maganda rin kasi ang pag-uugali ng Pilipino, no, pagdating sa pakikisama. papalakas ng kooperasyon sa depensa sa Estados Unidos at Japan mula nang maupo ito noong 2022. Kabilang na dito ang pagpapalawak ng joint drills upang kontrahin ang lumalaking banta ng Pyongyang sa darating na eleksyon sa Estados Unidos. Maaaring magpataas ng tensyon ang Hilagang Korea upang gamitin ang political gridlock ng Amerika. Yan, no? Nuclear warheads na yan, no? Laki nga niyo. Grabe, pag yan ang pinalipad,
baka magpaliparan na yung mga iba-ibang bansa. Nako, wag naman sana, no? Pero mahirap kung mabuhay ka pa kasi yung pahihirapan kanya sa sakit. Ang political gridlock ng Amerika ayon kay Chong Seong Chang, Director ng Center for Korean Peninsula Strategy sa Ito, Sejong pwede Institute. nga ito talaga. Malakas yung bansa niya, no? Pwede rin naman kasi nga, tingnan mo naman ang ginawa ata, wala nang ibang ginawa yan kundi gumawa, mag-invento ng mga, yan, yung mga warheads, kung paano nila gagamitin, di ba? Walang peace of mind yung utak nito eh. Praning siguro to, no? Yung parang feeling niya palagi may aatake sa kanya kaya ganyan yung ginagawa niya. Director ng Center for Korean Peninsula Strategy sa Sejong Institute. Sa isang ulat, maaring sa gawa ng Hilagang Korea ang mga atake sa Baenyong Island, Deongchong Island at Socheong Island batay sa kanilang kumpiyansa sa pag-usbong ng kanilang kakayahan sa nuklear at missile anya. Lumalapit ang Pyongyang sa Moscow sa mga larangan bukod sa depensa kabilang isang grupo ng mga turistang Ruso. Mga ano rin yan eh, yung mga yan, no? Mga sunod-sunuran lang din yung mga leader dyan, eh, no? Hindi nila alam, ginagawa lang silang puppet na itong leader nila, no? Ultimo yung mga pamilya nila, pagka talaga nalabag sa batas, kinukulong, no? Kahit sila, pinapapatay yan. At matindi pagpatay dyan sa ginagawa nila. Parusa talaga. Kaya dyan, talaga nakakatakot na bansa yan. Pagka ikaw pupunta dyan, kahit libre ticket, wag na lang, no? Ang unang kilalang tayuhang grupo ng turista bago ang pagsara ng borders noong 2020 dahil sa pandemya. Mas nagiging mahirap para sa Russians na maglakbay patungo sa Europe at Estados Unidos matapos ipatupad ang sanctions dahil sa pagsakop sa Ukraine. Sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na bumisita rin sa Pyongyang noong nakarang taon na maaari maging rekomendado ang Hilagang Korea bilang isang destinasyon para sa turismo ayon sa taas. Na kung ating mapapansin, handa ang North Korea na burahin ang South Korea na isang pahayag din ni Kim Jong-un na kahit na maliit na porsyento na kasing liit ng millimeters ay handa niyang burahin ang South Korea. Ano sa Grabe, no? Parang kahit pinakasingit o pinaaguhit, buburahin niya, wala nang matitira, no? Magkatabi lang naman silang bansa, ba't di niya paburahin lahat? mo kaibigan ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Mateo 24 verse 6 Ayan isa sa maganda kay SIA, no? Sa iyong araw, yung mga Bible version. 7. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang tao. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Mga kaibigan, tayo ay nabubuhay na sa Ayan na nga, yan na nga yung nangyayari ngayon, di ba? No? So, nagkakaroon ng girian ang mga bawat bansa ngayon. Nag-umpisa sa Russia at Ukraine. And then, meron na tayo ngayon sa Middle East, di ba? Nagkaagulo na rin sila dyan. Nangyari nun, no? Sa Israel, sinugod sila ng Hamas, di ba? And then, nagarambulan na ngayon yung Iran at Iraq. At may mga ibang bansa rin na kumakalma pa, no? Kagaya na Saudi. Kahit pa paano yan, medyo mayamang bansa na rin yan kasi, di ba, malalakas na rin yan pagdating sa weapon niya sa Middle East. And then, dito nga sa atin, sa West Philippine Sea, itong mga Chino na to, talagang naghahasik sila, nagbibigay sila ng mga pambubuli sa atin, no? Naghahamon talaga sila, no? So, nakakatakot na. Ito na yung sinasabi ni, na sa Bible, na parating na, kaya tayo siguro hindi naman natin kailangang basta magbalik loob lang tayo sa Diyos, humingi ng tawad at magpakabuti lang tayo. Dapat di ganyan iniisip natin, no? So dapat puro kapayapaan at pagmamahalan lang, no? huling kapanahunan. Ito na ang oras upang tayo ay maganda at isangguni natin ang ating buong puso sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos
At sa Purihin ng ating Panginoon Diyos at salamat po sa inyo sa pagsama sa akin sa panonood at pagbibigay ng mga opinion. At sa muli, ito po si Tio Paing ninyo, ang nagsasabi palagi, no? Life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat at mabuhay tayo ng sana matagal pa